God bless everyone. Meron tayong gagawin dito isang Sharp inverter refrigerator na 2-door. Bali dinala to sa atin ng ating minamahal na customer dahil ito raw ay ipagawa niya na. Hindi naman daw niya napakinabangan ng gusto dahil kulang-kulang isang buwan lang nawala na yung lamig. So dinala sa atin para patingnan kung ano ang nangyari. So ito yung kanyang bandang likuran. Ayan. Sa forma at sa itsura, ito ay na system reprocess. Ayan. Hindi siya nagpalit ng filter dryer. Ito yung kanyang charging line. Hindi niya na inalis. Ayan. So pag tayo ay gumagawa, hindi ganyan. Palit tayo ng filter. Tapos hindi ganito. Nakasil yung sa atin. So ito ay pinandar ko na at nakita ko nga na wala siyang lamig. So buksan natin dito. Sa lugar na to, tingnan natin kung mayroon pa siyang freon. Bali R600 ang ginamit dito. So yun, wala na. Wala na siyang refrigerant. Tanggalin natin yung kanyang pin para ma-confirm natin. Yun. So titingnan natin. Ang gagawin natin dyan ay kakalasin natin dito sa lugar na to o kaya dito. Pero mas maganda siguro dito na sa lugar na to. Nilagyan natin ng sapin para hindi marami sugar. Sunod natin itong kanyang discharge line. Bubunutin natin yan. Sinabitan natin ng 140. Isa yung kanyang condensing unit. At nakapag-leak test na rin tayo. Bali, biniline natin to, itong lugar na to. Yan, naligtas na natin. Wala tayo nakuhang leak. So, bibigyan lang natin siya ng 3 oras. Kasi kung may leak yan, sa loob lang ng 1 oras, kita na yan eh. So, ganun pa man, bigyan natin siya ng mahabang oras para sigurado tayo. So, yan, palibasa ngayon wala tayong nakita sa condenser. Ilipat natin dito sa suction line. Ilagyan uli natin siya ng 130 PSI. So yan, patuloy yung ating pagpa-plasing at ang dami ng lumabas na langis dito. Ayan. Uubos na yan. Ayan, oh. Sumisirit pa. Ayan, oh. Gamit yung ating DIY na compressor. Ayan. Ang lakas ng bomba niya. Tama na yung 150. Ang lakas ng ano natin, oh. Ang lakas yung bumaba kasi malinis na eh. Wala na siyang bara. Ayan. Bali itong condensing unit tapos na. Dito tayo masyadong natagalan sa evaporator kasi nga matagal itong lumabas. Ayan. So talagang tsatsagain lang natin yan. Ayan, oh. Ang dami niyang nakuha. Ayan, oh. Galing sa loob yan. Halo na yan ang langis at saka ng 141B. So babanlawan natin siya ng R22. 22 ang laman nito. At babanlawan natin siya. Bago natin siya babanlawan pa uli ng nitrogen. Bali yung panghuli natin nitrogen. Para makasiguro tayo na talagang walang matitirang langis at saka 141B sa loob ng system natin. Yan. Liquid yung ipinasok natin dyan. Ayan, o. Sibak na sibak siya dyan. Ayan, o. Sumisirit siya. Ayan, o. 141B pa. Tsaka lang siya lumalabas na yan. Sa huli pa lalabas yung kanyang refrigerant dyan. Ayan, o. Ayan. Mahalo na yung refrigerant niya. Ayan. Malamig na yung lumalabas. Ibig sabihin, refrigerant na yan. 22 na yan. Lumalabas na yan. Bali, isang pasada lang yan. Yung ginawa natin na yan. O, ayan, o. Hindi na natin ulitin yan. Isang pasada lang ng 22 yan. At pagkatapos na ito'y maubos, papasukan natin siya ng nitrogen. Wala namang problema ang gamitan pa ng 22 yan kasi hindi pa naman pumapasok sa compressor yung freon na yan. So yan na yung ating nitrogen. At papainal na natin siya ng flushing. So yan. So yan, naikabit na natin. Lalagay natin itong ating bagong filter dryer. Ayan. Sealed na sealed yan. So yan nga, pagkalipas nga ng 3 oras,
hindi man lang natigatig yung ating gauge. So ibig sabihin walang leak yan. Talagang system reprocess lang yung ating ginawa dahil nga puro langis yung kanyang evaporator section at saka yung condensing, dahil nga sa ito ay system reprocess lang ang ginawa. So nung ma-flushing nga natin ay naglabasan yung kanyang langis dun sa system niya. At sa unang ngayang akala natin ay may leak, yung pala ay kulang lang sa linis yung pagkakagawa ng unang gumawa nito. Sabay vacuum tayo ng 10 minutes. Bali natira ko to dun sa ginamit ko nung nakaraan. Pambabalaw natin siya bago natin siya i-final ng vacuum. Yan. Side na natin. So hindi umabot. Bus na. Sarado natin. Pababaw natin yung kanyang needle. Sabay bukas. Sabay sara. Bukas ulit tayo dito. Yun. Sabay kalas dito. Yun. Sabay lagay ng pin. Bali, pangalawang vacuum na yan. Lumila natin ng 3 minutes. So, ayan. Vacuum na. Tingnan natin kung may pressure pa siya. So, wala na. Meaning na vacuum na siya. Ayan. Maganda na yung vacuum niya. So, patayin natin to. I-off natin. At magpuproceed na tayo ng pagkakarga. Ayun, oh. Bukas dito. Bukas dito. Siguraduhin lang natin na parking siya. Ayan. Lahat natin isarado rito. Sabay check ulit. So ayun, okay na. So papandar na natin siya. Ayun. Kumakarga na siya. Tayo natin itong ating tangke. Lalagyan lang natin siya ng 1 PSI. Tayo natin. Ayun, oh. Tumaba pa. Yan. Yan. Tayin-tayin lang natin. Kailangan natin makuha yung positive 1. Ganun lang. Kasi ang magiging talagang karga niya nasa mga negative din eh. Minsan mga negative 5 ba yan? Yung unang guhit doon sa negative na yun, sa green. So ang gusto ko lang mangyari dyan, yung mag-steady siya doon sa positive 1. Kapag nag-steady siya, ititigil ko na siya. So ayan. So parang nag-steady na siya, yun. So okay na yan. Itigil ko na yan pagka ganyan. Hahayaan ko na siya. Antayin lang natin hanggang sa lumamig na siya. Nakakuha tayo ng 0.6 amperes. Yan. At yan ang status niya ngayon. So yan nga, dahil nga sa unang bugsuan, kinargahan natin siya ng 0.1 na PSI, pero habang tumagal na umandar siya, ay umangat siya ng 0.5. Okay lang yan. At hihintayin lang natin na lumamig siya ng gusto. Pag yan ay overcharge kasi makikita natin magyayelo, doon lang tayo magbabawas. So pansamantala, hintayin lang natin yan. Okay naman yung init ng filter niya, maganda na. At pati yung kanyang tagiliran mainit. Ayan, mainit na yun. So okay na, hihintayin lang natin na mag-equal yung kanyang pressure. So naglagay tayo ng yellow at saka temperature reading. Ayan, nakakuha agad na tayo ng 0. Ayan, oh. Kaunti na lang yan. So yan, palibasa nga positive 5 tayo kanina. Yan yung naging resulta niya. Makapal yung yellow, pero hahayaan lang natin yan. At mamaya i-release natin yan. Magbabawas tayo dito. Hayaan lang nating makaikot muna yung refrigerant niya sa loob. Pero hindi maganda yan kung pababayaan natin yan. Overcharge yan. Medyo hindi maganda sa compressor yan.
So yan nga, ang ginawa natin ay i-off muna natin. Ayan, binunot natin yung plug. Kasi hindi tayo pwedeng mag-release ng refrigerant dito nang umaandar yan kasi vacuum na yan eh. Hindi siya magre-release kundi hihigop na yan ng pressure na magiging dahilan para siya ay magbara. So ang ginawa natin ay ipinahinga lang natin siya ng halos 15 minutes at magbabawas tayo ngayon ng refrigerant. So lagi natin tatandaan kapag tayo ay magkakalas ng gauge o magbabawas, kinakailangan lalo na yung mga R600 negative yan. So dapat naka-off siya. So ang gawin natin ay magre-release tayo rito. Buksan natin itong pin, pipindutin lang natin yan. Ayan o. Ayun. Ayan o. Kailangan kasi mabawasan natin yan eh. Oh, yan. Okay na muna yan. Sabay isasara natin dito. Ngayon, magliligtis pa tayo ng isa para baka mamaya pagkakatanggal natin o pagkakapress natin doon sa pin niya ay nagkaroon siya ng leak. So, ibig sabihin okay na yan. Wala. Aandarin na uli natin yan. Yun. So yan nga, after 20 minutes ay nakita natin na nawala na yung kanyang yellow rito. Ayan. Wala na oh, hindi na siya nag-yellow. So okay na yan. So ganoon, dapat walang yellow yan kapag yung mga R600 na yan, lalo yung mga inverter, dapat hindi nag-yellow yung lugar na yan bago natin siya isarado rito. Yan oh, maandar siya oh. Yan, tining na tining siya. Kasi nga, inverter, medyo tahimik umandar ang mga inverter. So, palibasa nga po tapos na yung ating ginagawang inverter. Ay ipipinsop na natin. Yan, nilagyan natin ng sakit para hindi siya masyadong nakatutok dito sa ating mga tubing. So, ang gagawin natin, pinatay natin itong ating unit. Naka-off yan. At ipipins lang natin siya ng isa rito kasi itong mga ganitong R600 yung mga low temp na tinatawag, low pressure, hindi pwede dyan yung kumaandar siya kasi babaktum yan eh, may posibilidad na makakuha siya ng moisture, kaya kailangan dyan pagka ipipinsop natin yan ay naka-off. Yan, buksan natin dito, kukunin natin yung pin, wag muna natin siyang tanggalin. Checkin muna natin yung kanyang pressure kung mayroon na bula. So ayan, wala na. Ayan oh. Oh. Sabihin pagka ganyan, pwede nating hinangin yan. Ayan. Ayan. Hindi pa eh. Mga tira yan. Ayan. Sabay ibabaw natin sa butas to. Kapiraso lang yan. Ibaw natin. Ayan. Sabay tulak. Paluwag. Para matuyo siya yung kanyang rod ay kumapit ang husto. Ayan. Pagka ganyang saradong-sarado na, ito na yung pang-final. Tutok muna natin bago natin uli hinangin. Ayan o. Ayos na yan. Ayan. Saradong-sarado yan. Walang kabinat-binat yan. Sabay double check. Ito yung final test. So ayan, wala oh. So, tingnan natin yung ating nilagay na temperature reading kung ilan yung nakuha niya. So ayun. Nakakuha tayo ng negative 18. Ayan. Tapos yung yellow, ito tigas. Ayan. So ayos na yan. Umuusok-usok pa eh oh. Oh, umuusok sa lamig. Yan natin ito ilalim. Ay, ayun, ang galing. Sa lamig din dyan. So dito po muling natatapos yung ating ginawa na shop two-door refrigerator na inverter. Marami pong salamat sa inyong pag-like, pag-share at pag-subscribe sa akin. Nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay sumaating lahat. Mabuhay po tayo. God bless po.